Narinig ni Leah ang huling tanong ng pari. Ang mga salitang dapat sana ay magiging simula ng kanyang habambuhay. Leah Andrea Salcedo, tinatanggap mo ba si Rico Montenegro bilang iyong kabiyak? Ngunit hindi na niya narinig ang karugtong. Isang anino ang biglang tumayo sa dulo ng pasilyo ng simbahan. Isang lalaking hindi na babagay sa lugar na yon. Nakasuot ito ng itim na leather jacket. Ang mga braso nito'y nababalutan ng mga tattoo na tila mga ahas na gumagapang sa balat. Ang kanyang tindig ay magaspang at ang mga mata niya'y nakatuon lamang sa kanya. Napahinto ang lahat. Ang marahang tugtog ng organ ay biglang namatay. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sino yan? Anong ginagawa niya dito? Bago pa man may makakilos, mabilis na humakbang ang lalaki palapit sa altar. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Dumaan ito sa tabi ng kanyang tita Elena, nagulat na napanganga. Dire-diretso ito sa kanya. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay magaspang, kabaligtaran ng malambot at laging nakamoisturize na kamay ni Rico. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang bulong ang bumasag sa lahat. Anak, nasa panganib ka. Sumunod ka sa akin, ngayon. Naramdaman ni Leah ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Anak? Bakit siya tinawag na anak ng estrangherong ito? Pero mas nakakatakot ang naramdaman niya sa salitang panganib. Ito ang eksaktong salita para sa kaba na ilang linggo na niyang pilit na binabaliwala. Ang kaba noong biglang sinuri ni Rico ang kanyang cellphone habang siya'y naliligo. Para sigurado lang, love, baka may mga bastos na nagte-text sa'yo. Ang kaba noong sinabihan siya nito na huwag nang magsuot ng paborito niyang bestida dahil masyado daw bukas at ayaw nitong mabastos siya ng tingin ng iba. Ang kaba noong nagtaas ito ng boses dahil hindi niya agad nasagot ang tawag nito. Kahit sinabi niyang nasa banyo lang siya, lagi niyang sinasabi sa sarili, nag-aalala lang siya, mahal niya lang talaga ako. Ngayon, habang nakatitig sa mga mata ng lalaking nasa harapan niya, isang mga matang may lungkot ngunit may determinasyon, naramdaman niyang hindi iyon pag-aalala, hindi iyon pagmamahal, iyon ay simula ng isang kulungan. Leah, huwag kang makikinig sa kanya. Ang sigaw ni Rico ang gumising sa kanya. Hinila siya nito palayo sa lalaki, ngunit ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay hindi na malambing. Mahigpit, masakit, tila isang posas. Sino ka? Anong karapatan mong guluhin ang kasal namin? Sigaw ni Rico sa estranghero. Ang perpektong mukha nito ay nabalutan na ng galit. Ang maskara ng pagiging isang maginoo ay unti-unting natatanggal. Bitawan mo siya, Rico. Mahinahon, ngunit may bigat na sabi ng lalaki. Alam nating pareho kung bakit ka nandito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Security, palabasin niyo ang baliw na ito. Ngunit walang security na lumapit. Lahat ay tulala. Nakatingin sa eksenang hindi nila inaasahan. Sinubukan ni Leah na bawiin ang kanyang braso, pero lalo lang itong hinigpitan ni Rico. Saan ka pupunta? Dito ka lang sa tabi ko. Akin ka lang, Leah. Napasinghap si Leah. Sa harap ng Diyos, sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa kanila, lumabas ang tunay na kulay ni Rico. Ang mga mata nitong dati puno ng pagsinta ay ngayon ay nag-aapoy sa pag-aari. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagdududa ni Leah. Ang lalaking ito, si Hector, ay nagsasabi ng totoo. Bitaw, halos pabulong niyang sabi kay Rico. Ano? Sabi ko, bitawan mo ako. Buong lakas niyang hinila ang kanyang braso. Sa pagkagulat ni Rico, nabitawan siya nito. Mabilis na humarang sa pagitan nila si Hector. Hinarap nito si Leah. Magtiwala ka sa akin, sabi nito. Hindi niya alam kung bakit, pero sa mga matang yon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita kay Rico. Isang ligtas na kanlungan. Tumango si Leah habang ang mga luha ay nagsisimula
nang mamuo sa kanyang mga mata. "Tatakas ka? Matapos ang lahat? Walang hiya ka!" Narinig niyang sigaw ni Rico sa kanyang likuran. Hinawakan ni Hector ang kanyang kamay at hinila siya patakbo, pababa ng altar, sa gitna ng pasilyo kung saan dapat sana ay masaya siyang maglalakad bilang isang misis. Ang maganda niyang puting bestida ay sumasayad sa maruming sahig. Ang kanyang pangarap ay nagiging isang malagim na pagtakas. Narinig niya ang sigaw ng kanyang tita Elena. "Lia anak, saan ka pupunta?" Pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, hawak ang kamay ng estrangherong bigla na lang dumating para iligtas siya mula sa isang panganib na hindi niya alam na kasing lapit na pala ng hininga niya. Paglabas nila ng simbahan, isang luma at kinakalawang na pickup truck ang naghihintay. Hindi ito ang magarbong bridal car na pinlano nila ni Rico. Pero sa mga sandaling iyon, ang truck na yon ang pinakamagandang sasakyan sa buong mundo para kay Lia. Mabilis silang sumakay. Pinaandar ni Hector ang makina at sa isang iglap, humarurot sila palayo. Sa side mirror, nakita ni Lia ang simbahan na unti-unting lumiliit. Nakita niya si Rico na nakatayo sa labas. Ang perpekto nitong puting suit ay gusot na. Ang muka ay puno ng galit na hindi niya kailanman makakalimutan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, humihingal. Ang kanyang damit pangkasal ay lumingkis sa kanyang mga binti. Tila isang paalala ng buhay na kanyang tinakasan. Sino ang lalaking katabi niya? At saan siya nito dadalhin? Palayo sa bangungot na tinatawag niyang pangarap. Walang nagsasalita sa loob ng pickup truck. Tanging ang ugong ng lumang makina at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Lia ang maririnig. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na mabilis na dumaraan, na tila mga bituing nahuhulog mula sa langit. Ang kanyang magandang bestida ay nakakalat sa upuan, isang puting multo ng isang pangarap na gumuho. Naramdaman niya ang pagsulyap sa kanya ng lalaking nagpakilalang si Hector. Hindi ito nagsasalita. Tila binibigyan siya ng espasyo para iproseso ang lahat. Sino siya? Paano niya nalaman ang pangalan niya? At anong panganib ang tinutukoy niya? Pagkatapos ng halos kalahating oras na biyahe, lumiko sila sa isang maliit at tahimik na kalye, malayo sa ingay ng syudad. Huminto ang truck sa tapat ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento. May maliit itong hardin sa harapan na may mga tanim na gumamela at sampagwita. Ang amoy ng mga bulaklak ay tila isang yakap sa gitna ng kaguluhan. Kabaligtaran ito ng penthouse ni Rico. Ang kondo nito ay malawak, moderno at malamig. Puro salamin at bakal. Laging malinis pero walang init. Walang pakiramdam ng isang tahanan. Pinatay ni Hector ang makina. "Dito muna tayo," sabi nito sa mahinang boses. "Ligtas ka dito." Bumaba sila. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanila ang amoy ng kapeng bagong luto at sinangag. Sa loob, ang mga gamit ay luma na pero maayos at malinis. May isang lumang sofa, isang maliit na kainan, at mga picture frames sa dingding. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming oras na nakahinga si Lia ng maluwag. Inabutan siya ni Hector ng isang basong tubig. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya habang inaabot iyon. "Salamat," halos pabulong niyang sabi. "Pero sino ka po talaga?" Umupo si Hector sa tapat niya. May kinuha ito sa kanyang pitaka. Isang luma at lukot na litrato. Inilapag niya ito sa mesa. Sa litrato, may dalawang binatang nakaakbayan. Parehong nakangiti hanggang tenga. Ang isa ay ang mas batang bersyon ni Hector. Ang isa, napasinghap si Lia. Ang isa ay ang kanyang ama. Bata pa ito sa litrato, payat, at may ngiting hindi niya kailanman nakita sa iilang litratong itinago ng kanyang tita Elena. Si Pa! Nanginginig niyang sabi. Tumango si Hector, isang malungkot na ngiti.
ang sumilay sa kanyang mga labi. Magkumpare kami, parang magkapatid ang turingan namin. Ikinuwento ni Hector ang lahat na minsan, sa isang gulo na kinasangkutan ng dati niyang grupo ng mga motorista, ang ama ni Leah, isang simpleng mekaniko, ang sumagip sa buhay niya. Walang pag-aalinlangan, walang hinihinging kapalit. Nang magkasakit siya, pagpapatuloy ni Hector at naramdaman ni Leah ang panginginig sa boses nito. May isang bagay siyang ipinakiusap sa akin, isang pangako. Bantayan mo si Leah para sa akin, pare. Siguraduhin mong hindi siya mapapahamak. Isang butil ng luha ang pumatak. Mula sa mata ni Leah, isang pangako. Kaya pala, nakita ko kung paano ka niligawan ni Rico, sabi ni Hector. Sa una-una akala ko mabuting tao siya. Mayaman, magalang. Pero nagsimula akong magduda. Masyado siyang perpekto. Kaya nag-imbestiga ako. Nalaman ni Hector na may isang piraso ng lupa sa probinsya na nakapangalan kay Leah. Isang lupang pamana mula sa kanyang mga magulang na hindi niya kailanman nalaman. At nalaman din niyang malaki ang utang ni Rico sa sugal at sa mga masasamang tao. Ang lupa ni Leah ang solusyon sa lahat ng problema nito. Ang kasal ay isang palabas lamang. Para kay Leah, ang bawat salita ni Hector ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang nakakatakot na larawan. Ang pagmamadali ni Rico na magpakasal, ang pagpipilit nitong ayusin ang mga papeles niya, ang biglaang pagbabago ng ugali nito. Lahat ay kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto ng isang kwarto at pumasok ang isang binatang lalaki. Matangkad ito, may suot na salamin at may malumanay na mukha. Mukhang kagigising lang nito at nagulat na makita si Leah doon, lalo na sa suot nitong damit pangkasal. Tito, Mateo, pamangkin ko, pakilala ni Hector. Kumuha ka ng mainit na tsokolate at kumot para sa kanya. Walang tanong-tanong na sumunod ang binata. Pagbalik niya, inabot niya kay Leah ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang init ng tasa ay gumapang sa nanlalamig niyang mga kamay. Inilagay din nito ang isang makapal na kumot sa kanyang mga balikat. Salamat, sabi ni Leah. Nakatingin sa mga mata nito sa likod ng salamin. Mayroong pag-aalala doon. Isang tahimik na pag-unawa na nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Habang iniinom niya ang tsokolate, biglang nag-ring ang kanyang cellphone na naiwan sa maliit na bag. Nakita niya ang pangalan sa screen, Rico calling. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot. Nabitawan niya ang tasa at nabasag ito sa sahig. Kumalat ang mainit na tsokolate na parang dugo. Napatayo si Leah. Nanginginig habang patuloy na tumutunog ang cellphone. Isang tunog ng alarmang hindi niya kayang patayin. Mabilis na pinulot ni Hector ang cellphone at inoff ito. Pagkatapos ay humarap siya kay Leah, ang mga matay puno ng determinasyon. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Huwag kang matakot. Napatingin si Leah sa basag na tasa sa sahig, sa kumot na ibinigay ni Mateo, at sa mukha ni Hector na puno ng paninindigan. Hector looked into Leah's eyes and said firmly, "Hindi ka niya sasaktan habang nandito ako. Lalaban tayo. He won't hurt you while I'm here. We will fight." Ang pinto ng mamahaling penthouse ay sumara na may malakas na kalabog. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hinubad ni Rico ang kanyang puting coat at ibinato ito sa sahig na gawa sa marmol. Ang damit na dapat ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay isa na lamang basahan na puno ng kahihiyan. Hayop! Ungol niya. Habang ginugulo ang kanyang perpektong inayos na buhok, hindi siya makapaniwala. Ang lahat ay perpekto. Ang plano ay perpekto. Ang simbahan, ang mga bisita, ang kanyang mga ngiti na paulit-ulit niyang pinraktis sa salamin. Paanong nasira ang lahat dahil lang sa isang matandang mukhang basagulero? Napatingin siya sa kanyang reflection
Sa malaking salamin sa sala, ang nakita niya ay hindi na ang confident na CEO, kundi isang hayop na nasukol. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang kamao. Nagsipag-alsahan ang mga ugat sa kanyang leeg. Biglang may tumunog na doorbell. Hindi niya ito inaasahan. Sino ang pupunta dito? Kumalat na kaya ang balita. Naiirita siyang binuksan ng pinto. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na t-shirt at may mga matang mapanuri ang nakatayo sa labas. Hindi sila mga bisita. "Sir Rico," sabi ng isa. Isang peklat sa kilay nito ang kapansin-pansin. "Pinapabisita ka ni boss." Naramdaman ni Rico ang pagdaloy ng malamig na pawis sa kanyang likod. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang mga aso nang nagpapautang sa kanya. Sabihin niyo sa kanya, makukuha niya ang pera niya. Nagkaroon lang ng kaunting aberya. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang boses. Nagkatinginan ang dalawang lalaki, tila natatawa. "Alam ni boss?" sabi ng isa pa. Habang ang mga matay nililibot ang loob ng penthouse, tinitingnan ng mga mamahaling gamit. "Nanonood daw siya ng livestream ng kasal mo. Ang ganda daw sanang palabas. Kaso bitin ang ending. Isang sampal. Ang bawat salita ay isang sampal sa kanyang mukha. Kaya ito ang bilin niya," sabi ng lalaking may peklat. Ang boses ay biglang naging seryoso at malamig. "Isang linggo. Kung wala pa ang pera sa susunod na Lunes, hindi na daw daliri mo ang puputulin namin. Alam mo na kung ano." Pagkatapos noon, tumalikod na sila at umalis. Iniwan si Rico na nakatayo sa pintuan, nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Isang linggo, pumasok siyang muli sa loob. Ang lahat ng nakikita niya ay nagpapaalala sa kanyang kabiguan. Ang malaking litrato nila ni Leah na nakasabit sa dingding, ang mga regalo sa kasal na nakatambak sa isang sulok. Sa isang iglap, sumabog siya. Sinipa niya ang isang mesang gawa sa salamin. Nabasag ito at kumalat ang bubog sa sahig. Kinuha niya ang isang mamahaling florera na pinili pa nila ni Leah sa Italy at ibinato ito sa dingding. Winasak niya ang lahat ng kaya niyang wasakin. Ang bawat basag na gamit ay isang sigaw ng kanyang pagkasuklam. Pagkasuklam kay Leah sa matandang yon at sa sarili niya dahil sa pagiging tanga. Nang mapagod siya, napaluhod siya sa gitna ng mga basag na bubog. Humihingal. Dumudugo ang isang kamay niya pero hindi niya ito alintana. Sa gitna ng pagkawasak, isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang plano. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon pa siyang alas. Ang kahinaan ni Leah. Dinampot niya ang kanyang cellphone. Maingat na iniiwasan ang mga bubog. Nagdial siya ng numero. Habang nagri-ring, huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Ibinabalik niya ang maskara. Ang maskara ng isang biktima. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, ang boses ni Rico ay puno na ng pag-aalala at panginginig. Tila malapit nang umiyak. "Tita Elena? Tita, tulungan niyo po ako." "Rico, iho, anong nangyari? Nasaan si Leah?" Narinig niyang sagot ng matanda, puno ng pag-aalala. "Hindi ko po alam, tita. May kumuha sa kanya. Isang lalaking nakakatakot. Pinilit po niyang isinama si Leah. Tinakot niya kami." Pagsisinungaling niya, ang bawat salita ay perpektong binitawan. "Natatakot po ako para sa kaligtasan niya, tita. Baka kung ano na ang gawin sa kanya ng lalaking yon." Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang kanyang social media account. Nag-type siya. Ang mga daliri ay nanginginig pa rin sa galit, ngunit ang mga salita ay puno ng pekeng kalungkutan. Sa lahat ng aming mga kaibigan at pamilya, isang di inaasahang pangyayari ang gumimbal sa araw na dapat sana'y pinakamasaya sa aming buhay. Ang aking pinakamamahal na si Leah ay sa pilitang isinama ng isang di kilalang lalaki mula sa aming kasal.
Kung sino man ang nakakakilala sa kanya o kung nasaan man si Leah, please, ipagbigay alam nyo sa amin. Leah, my love, kung nababasa mo ito, huwag kang matakot. Hahanapin kita. Mahal na mahal kita. Pinindot niya ang post. Ngayon, siya na ang biktima. Siya na ang kaawa-awa. At si Leah ang taksil. O mas maganda, isang kawawang bihag. Tumingin siya sa kanyang cellphone. Ang wallpaper, isang litrato nila ni Leah. Masaya silang nakangiti sa camera nung engagement party nila. Ngumisi si Rico, isang ngising hindi aabot sa kanyang mga mata. Puno ito ng lamig at pagbabanta. Akin ka lang, Leah, akin lang. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang insulto para kay Leah. Paano nagagawang sumikat ng araw na parang normal ang lahat, gayong ang mundo niya ay gumuho? Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang kanyang damit pangkasal ay napalitan na ng isang lumang t-shirt at pajama pants na ipinahiram ni Mateo. Ang mga ito ay maluwag sa kanya, ngunit ang amoy ng sabon, panlaba, ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan, isang bagay na normal sa gitna ng lahat ng kabaliwan. Pagkatapos ng almusal na pilit niyang isinubo, sinabi ni Hector na may kailangan silang puntahan. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Leah. Ang boses ay mahina pa rin. Kailangan natin ng tulong. Hindi natin ito kayang labanan ng tayo lang. Sagot ni Hector. Ang mukha ay seryoso. Pupunta tayo sa isang abogada. Ang salitang abogada ay nagbigay ng panibagong kaba kay Leah. Papel, kaso, hukuman. Mga bagay na hindi niya kailanman inisip na mararanasan. Dinala sila ni Hector sa isang lumang gusali sa isang abalang bahagi ng Quiapo. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Ang opisina ay maliit at masikip. Puno ng mga naglalakihang libro at mga tambak ng folder na tila aabutin na ang kisame. Malayo sa inaasahan niyang law office na makikita sa mga pelikula. Isang babae ang nakaupo sa likod ng isang mesang puno rin ng papel. Nasa mga 30 anyos ito, may matalas na mga mata at ang buhok ay nakatali sa isang magulong bun. Nakasuot ito ng simpleng blusa at pantalon. Hector, napadalaw ka, sabi ng babae. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At sino itong kasama mo? Mukhang may mabigat na problema. Isay, siya si Leah. Pakilala ni Hector. Kailangan niya ang tulong mo. Attorney Isay Ramos, ang abogada ng mga naaapi. Sabi ni Hector, hindi raw ito naniningil ng malaki. Ang bayad sa kanya ay hustisya para sa mga kliyente niya. Pinaupo sila ni Attorney Isay. Kinuwento ni Leah ang lahat, mula sa mga hinala niya hanggang sa mga nangyari sa simbahan. Nakikinig ang abogada ng mabuti, paminsan-minsan ay tumatango. Ang mga mata ay hindi nawawala sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leah na may nakikinig sa kanya na hindi siya hinuhusgahan. Pagkatapos niyang magsalita, huminga ng malalim si Attorney Isay. Classic case of psychological abuse and manipulation with a clear financial motive. Sabi niya, tila kinakausap ang sarili. Pagkatapos ay tumingin ito kay Leah. Leah, malinaw ang kaso, pero kailangan nating maging handa. Si Rico Montenegro ay hindi basta-basta. Kilala ang pamilya niya. Marami siyang pera at koneksyon. Gagawin niya ang lahat para lumabas na siya ang biktima at ikaw ang masama. Habang nagsasalita si Attorney Isay, binuksan ni Mateo na tahimik lang na nakaupo sa tabi ni Leah ang kanyang cellphone. Iniharap niya ito kay Leah. Nasa screen ang social media post ni Rico, ang litrato nilang dalawa, ang caption na puno ng pag-aalala at ang mga komento. Kawawang Rico, baka naman may ibang lalaki si girl. Grabe, iniwan sa altar? Ang sama naman. Sana okay ka lang, Sir Rico. We are praying for you and Leah. Baka naman tinakot lang talaga yung babae. Mukhang mabait naman si Sir Rico.
Naramdaman ni Leah ang paninikip ng kanyang dibdib. Ganoon lang kabilis. Sa loob lang ng ilang oras, siya na ang kontrabida sa sarili niyang kwento. Ang sakit ay tila isang punyal na bumaon sa kanyang puso. "Nakikita mo na," sabi ni Atty. Isay. Ang boses ay malumanay, pero matatag. "Ito ang unang bala niya. Sisirain niya ang reputasyon mo. Pagkatapos, gagawin niya ang lahat para takutin ka at pabalikin sa kanya." Tumingin si Atty. Isay sa mga mata ni Leah. Ang tanong Leah, "Handa ka bang lumaban?" Nagbaba ng tingin si Leah. Nakita niya ang kanyang mga kamay na nanginginig sa kanyang kandungan. Ang takot ay bumabalik. Paano niya lalabanan ang isang taong minsan niyang minahal? Isang taong alam ang lahat ng kahinaan niya. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Hector. "Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Leah," sabi nito. Tumingin siya kay Mateo. Tumango ito sa kanya. Isang tahimik na pangako ng suporta. Napatingin siyang muli sa post ni Rico. Sa mga komento ng mga taong hindi alam ang katotohanan, napalitan ng galit ang takot sa kanyang puso. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman. Galit para sa panloloko. Galit para sa pag-abuso. Huminga siya ng malalim. Tinaas niya ang kanyang ulo at sinalubong ang mga mata ni Atty. Isay. "Opo, handa na po akong lumaban." Ngumiti si Atty. Isay. Isang ngiti ng isang mandirigma na nakahanap ng bagong kasama sa laban. Inilapag niya ang isang dokumento sa mesa. Isang special power of attorney. "Good. Dahil dito magsisimula ang lahat," sabi ng abogada. "Pipirmahan mo ito. At mula sa sandaling ito, ako na ang haharap sa lahat ng demonyo niya." Kinuha ni Leah ang ballpen. Sa pagpirma niya sa papel, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya ang Leah na umiiyak. Hindi na siya ang Leah na nagbubulag-bulagan. Isa na siyang kliyente. Isa ng mandirigma. Biglang tumunog ang cellphone ni Leah. Isang numero na hindi niya kilala. Pero sa tono ng ringtone, alam niya kung sino iyon. Nanginginig niyang sinagot ito. "Leah, anak, si tita mo to." Ang boses ng kanyang tita Elena ay basag, puno ng pag-iyak. "Nasaan ka? Umuwi ka na. Parang awa mo na." Galit na galit si Rico, pero nag-aalala siya sa'yo. "Huwag mong sirain ang pamilya natin, Leah. Umuwi ka na." Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Isang pamilyar na lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ang mga salita ng kanyang tita Elena ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Leah. "Huwag mong sirain ang pamilya natin." Pamilya. Ang salitang yon, ang pinakamalaking kahinaan niya. Nabitawan niya ang cellphone. Napaupo siya sa silya. Ang mga binti ay biglang nanlambot. Sa kabilang linya, naririnig pa rin niya ang mga hikbi ng kanyang tiyahin bago naputol ang tawag. "Leah, huwag kang maniwala sa kanya," mabilis na sabi ni Atty. Isay. "Ginagamit ka lang niya. Ginagamit sila ni Rico." Pero ang mga salita ng abogada ay tila nanggagaling sa malayo. Ang naririnig lang ni Leah ay ang boses ng kanyang tita Elena, ang nanginginig na boses ng nag-iisang taong nag-aruga sa kanya mula pagkabata. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi noong 10 taong gulang siya. Nilalagnat siya ng mataas at hindi siya maiwanan ng kanyang tita Elena. Magdamag itong nagbabantay sa tabi niya, paulit-ulit na pinapalitan ang basang bimpo sa kanyang noo. Narinig niya itong humihikbi sa takot habang kinakausap ang litrato ng kanyang ina. "Huwag kang mag-alala, ate. Hinding-hindi ko pababayaan ang anak mo. Siya ang nag-alaga sa kanya. Siya ang nagpaaral. Siya ang pumapalakpak sa bawat recognition day niya. Paano niya nagagawang saktan ng taong yun ngayon?" Napayuko si Leah, ipinilig ang ulo. Baka tama siya. Baka ako ang mali. Baka nag-overreact lang ako." "Hindi.
Ang boses ni Hector ay matigas na parang bato. Napatingin si Leah sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang pamilyar na lungkot. Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ang pinakamadaling mabulag, sabi ni Hector. Umupo ito sa tapat niya. Minsan, sa sobrang pagmamahal natin, hindi na natin nakikita na ang pinoprotektahan pala natin ay ang mismong halimaw na sasakmal sa kanila. May kakaibang bigat sa mga salita ni Hector. Tila nanggagaling ito sa isang malalim at masakit na karanasan. Ang pag-alis mo sa simbahan kahapon, pagpapatuloy nito, iyon ang pinakamatapang na bagay na ginawa mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa tita mo. Hindi pa niya nakikita ngayon, pero balang araw, magpapasalamat siya sa'yo. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Leah, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nandoon pa rin. Ang pakiramdam ng pagiging isang masamang pamangkin. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Kinagabihan, hindi siya makakain. Nakaupo lang siya sa sala, nakatulala sa kawalan. Lumapit sa kanya si Mateo, may dalang 2 baso. Gusto mong maglakad? Alok nito sa mahinang boses. Hindi alam ni Leah kung bakit, pero tumango siya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa 4 na sulok ng bahay na tila isang kulungan para sa kanyang magulong isip. Naglakad sila sa tahimik na kalsada. Walang nagsasalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa. Huminto sila sa isang nagtitinda ng sorbetes, yung classic na dirty ice cream. Anong flavor ang gusto mo? Tanong ni Mateo. Kahit ano, sagot ni Leah. Binigyan siya ni Mateo ng isang apa na may 3 flavor. Keso, avocado, at tsokolate. Ang paborito niyang kombinasyon nung bata pa siya. Paano niya nalaman? Nabanggit minsan ni Tito Hector, sabi ni Mateo. Tila nabasa ang isip niya. Habang kinakain nila ang sorbetes sa ilalim ng ilaw ng poste, naramdaman ni Leah ang unti-unting pagginhawa ng kanyang pakiramdam. Ang simpleng sorbetes, ang malamig na hangin, at ang tahimik na presensya ni Mateo sa kanyang tabi ay tila isang balsamo sa kanyang mga sugat. Salamat, sabi niya. Wala yon, sagot ni Mateo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Minsan, kailangan lang natin ng kaunting asukal at katahimikan. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Leah ang tungkol kay Rico at sa kanyang tita. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Pagbalik nila sa bahay, kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan kung may mensahe mula kay Attorney Isay. Ngunit isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero ang sumalubong sa kanya. Isa lang itong litrato. Walang salita. Walang paliwanag. Pero hindi na kailangan. Sa litrato, nakayakap si Rico sa kanyang tita Elena. Ang tiyahin niya ay umiiyak ng husto sa balikat ni Rico, habang si Rico naman ay nakatingin sa kamera. Ang mga mata nito ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit sa ilalim noon, mayroong isang mensahe para lamang kay Leah. Isang mensahe ng tagumpay. Ang litrato ay isang malinaw na patunay. Nagtagumpay si Rico. Nakuha na niya ang loob ng nag-iisang pamilya ni Leah. Ngayon, siya na talaga ang nag-iisa. Kinabukasan, sinabi ni Attorney Isay na kailangan nilang maghanap ng anumang dokumento na magpapatunay ng pagmamay-ari ni Leah sa lupa. Titulo, tax declaration, kahit ano. Kahit na hawak ng abogado ang certified true copies, mas makakatulong daw kung may original silang kopya. Ang tanging lugar na posibleng paghanapan noon ay ang lumang bahay ng kanyang mga magulang. Ang ideya ng pagbabalik doon ay nagbigay ng halo-halong emosyon kay Leah. Takot, pananabik, lungkot,
Si Mateo ang nagpresintang samahan siya. Si Hector ay kailangang manatili sa bahay para asikasuhin ang tawag mula kay Attorney Isay. Ang biyahe papunta sa probinsya ay tahimik. Habang papalayo sila sa syudad, tila unti-unting nababawasan ang bigat sa dibdib ni Lia. Napapalitan ito ng sariwang hangin at mga alaala ng kabataan. Nang huminto ang sasakyan ni Mateo sa tapat ng bahay, napahinga ng malalim si Lia. 10 taon na mula nang huli siyang tumapak dito bago siya tuluyang kinuha ng kanyang tita Elena. Ang bahay ay nakatayo pa rin, ngunit bakas na ang kalumaan. Ang pintura ay natutuklap na at ang hardin na dati puno ng bulaklak ay nilamon na ng matataas na damo. Pagpihit nila sa lumang seradura, isang amoy ang sumalubong sa kanila. Amoy ng alikabok, lumang kahoy at mga alaalang natutulog. Sa loob, ang mga muebles ay nakatakip ng puting tela, tila mga multo mula sa nakaraan. Ang sinag ng araw na tumatagos sa maruruming bintana ang nagsilbing ilaw nila sa madilim na sala. Saan natin sisimulan? Tanong ni Mateo. Ang boses ay mahina, tila may paggalang sa katahimikan ng lugar. Sa kwarto siguro ni na Mama at Papa, sagot ni Lia. Naghiwalay sila ng titingnan. Habang binubuklat ni Lia ang mga lumang libro, si Mateo naman ay sinisipat ang isang lumang aparador na gawa sa Nara. Ang bawat bagay na nahahawakan ni Lia ay may dalang alaala. Isang lumang picture album, isang paboritong damit ng kanyang ina. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na picture frame sa ibabaw ng tokador. Ito ay litrato ng kanyang mga magulang noong kasal nila. Masaya sila. Simple, puno ng pag-asa. Pinunasan niya ng daliri ang alikabok sa salamin. Ang saya nila. Isang boses ang nagsalita sa likod niya. Si Mateo. Hindi na malaya ni Lia na nakalapit na pala ito. Tumayo ito sa tabi niya. Tinitingnan din ang litrato. Kamukha mo ang mama mo. Lagi yan sinasabi ni Papa. Ngumiti si Lia. Inabot ni Mateo ang isang basahan para tulungan siyang linisin ang frame. Sa pag-abot niya, ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang mabilis na kislap, isang kuryenteng gumapang sa braso ni Lia. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ang puso niya'y biglang kumabog ng iba. Umiwas siya ng tingin, tila nahihiya at ibinalik ang atensyon sa paghahanap. Wala silang makitang anumang dokumento sa aparador o sa mga drawer. Halos susuko na si Lia nang mapansin ni Mateo ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy sa ilalim ng kama. Isa sa mga tabla ay tila bahagyang nakaangat. Teka, sabi ni Mateo, bilang isang engineer, ang mga ganitong detalye ay agad na nakakakuha ng kanyang pansin. Lumuhod siya at sinubukang iangat ang tabla gamit ang kanyang mga daliri. Sa ilalim, hindi lupa ang nakita nila. Isang madilim na espasyo. Magkatuwang nilang inangat ang tabla. Sa ilalim, nakatago sa isang sikretong kompartimento ay isang maliit na baul na gawa sa maitim na kahoy. May mga ukit ito ng bulaklak ng sampagita at nakasara ng isang makalawang na kandado. Ano yan? Bulong ni Lia. Ang puso'y muling bumilis. Maingat nilang inangat ang baul palabas. Mabigat ito. Pinunasan nila ang makapal na alikabok. Sinubukan nilang buksan ang kandado, pero hindi ito gumagalaw. Sinubukan itong pilitin ni Mateo, pero matibay ito. Kailangan natin ng susi, sabi ni Mateo. Tila nadidismaya. Napaupo si Lia sa gilid ng kama. Ang pag-asa ay muling napalitan ng pagkadismaya. Isang kahon na puno ng sekreto, ngunit hindi nila mabuksan. Tila isang simbolo ng kanyang sitwasyon. Sa kanyang pag-upo, nasagi niya ang isang maliit na libro sa bedside table. Isang libro ng mga tula na laging binabasa ng kanyang ina. Nahulog ito sa sahig at dahil sa kalumaan, ang mga pahina nito ay bumuklat. At mula sa pagitan ng mga pahina, isang bagay ang nahulog at gumawa ng maliit na kalansing sa sahig na kahoy. Isang maliit, luma at kinakalawang na susi.
Napatingin sila ni Mateo sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat at pananabik. Dahan-dahang dinampot ni Leah ang susi. Eksaktong kasya ito sa butas ng kandado. Nanginginig ang mga kamay ni Leah habang isinusuot ang susi sa kandado. Isang kalawang na tunog ang narinig. At pagkatapos ng isang pilit na pagpihit, isang malutong na click. Bukas na. Nagkatinginan sila ni Mateo, parehong nagpipigil ng hininga. Dahan-dahang itinaas ni Leah ang takip ng baul. Sa loob, hindi mga dokumento o alahas ang laman. Nakapatong sa ibabaw ang ilang tuyong bulaklak ng sampagita na halos nagiging alikabok na sa paglipas ng panahon. Sa ilalim nito ay ilang makakapal na notebook na nababalutan ng katad. Ang papel ay naninilaw na at ang sulat kamay sa loob ay elegante at pamilyar. Sulat kamay ng kanyang ina na nakita niya sa iilang liham na naitago. Mga talaarawan, ang mga diary ng kanyang ina. Kinuha ni Leah ang nasa pinakaibabaw. Maingat niyang binuklat ang unang pahina. Ang petsa ay halos 30 taon na ang nakalipas. Mahal kong diary. Basa ni Leah ng malakas. Ang boses ay halos pabulong. Ngayon, nakilala ko na ang lalaking sa tingin ko ay para sa akin. Ang kanyang mga salita ay musika sa aking pandinig at ang kanyang mga pangako ay mga bituin sa aking madilim na gabi. Pakiramdam ko, ito na ang simula ng aking habambuhay. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Leah. Ganoon na ganoon din ang naramdaman niya para kay Rico sa simula. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, lumilipat sa mga susunod na entry. Ang mga unang pahina ay puno ng saya at pag-ibig. Ngunit dahan-dahan, nagbago ang tono. Bakit kailangan niyang malaman ang lahat ng password ko? Bakit siya nagagalit kapag nakikipag-usap ako sa mga dati kong kaibigan? Sabi niya, pag-aalala lang daw. Dahil mahal na mahal niya ako at ayaw niyang may mang-abuso sa akin. Siguro, tama siya. Siguro ganito talaga kapag nagmamahal. Napahinto si Leah. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang iyon. Mga salitang mismong siya ang nagsabi sa kanyang sarili ng maraming beses. Tumingin siya kay Mateo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Tila alam na niya kung saan patungo ang kwentong ito. Nanginginig, binuklat ni Leah ang ilang pahina pa. Ang mga sumunod na entry ay mas maikli na at ang sulat kamay ay tila minadali at nanginginig. Itinulak niya ako kanina. Dahil lang hindi ko nasagot agad ang tawag niya. Nahulog ako. Hindi naman malakas, sabi niya. Nagsorry naman siya pagkatapos. Umiyak siya at sinabing hindi niya sinasadya. Nagsisisi daw siya. Naniwala ako dahil mahal ko siya. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Leah ang isang butil ng luha na pumatak sa lumang papel. Ang kasaysayan ay umuulit sa isang paraang napakasakit. Ang lalaking isinasalaysay ng kanyang ina ay hindi ang kanyang ama. Isa itong lalaki mula sa nakaraan ng kanyang ina, isang multo na bumalik para manakot sa kasalukuyan niya. At ang huling entry sa notebook na yon, ang sulat ay halos hindi na mabasa dahil sa mga patak ng tuyong luha. Buntis ako. At sa unang pagkakataon, naging malinaw ang lahat. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa anghel sa loob ko. Hindi ko siya palalakihin sa isang kulungan. Hindi ko hahayaang makita niya akong umiiyak gabi-gabi. Aalis ako. Itatakas ko ang anak ko. Magsisimula kami muli, kahit gaano kahirap. Para sa kanya, magiging matapang ako. Iyon na, yun ang huling entry. Binitawan ni Leah ang notebook na tila napapaso siya. Napahagulhol siya. Ngunit hindi ito iyak ng kalungkutan o pagkaawa sa sarili. Ito ay iyak ng matinding galit. Galit para sa kanyang ina na tiniis ang lahat ng iyon ng mag-isa. Galit para sa sarili niya dahil muntik na siyang mahulog sa parehong bitag. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo sa kanyang balikat. Isang tahimik na paalala
na hindi siya nag-iisa. Sumandal siya dito at hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat ng sakit, lahat ng galit. Matapos ang ilang minuto, pinunasan niya ang kanyang mga luha. May nagbago sa kanya. Ang apoy na nagsimula sa kanyang puso ay lumaki at naging isang siga. Ang kwento ng kanyang ina ay hindi isang trahedya. Isa itong kwento ng katapangan, isang kwento ng pagtakas para sa kaligtasan ng anak niya. Ang lakas ng kanyang ina ay dumadaloy na ngayon sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan niyang isinara ang diary. Tumingin siya kay Mateo at ang nakita nito sa kanyang mga mata ay hindi na takot. Apoy. Hindi na ako tatakbo, sabi ni Leah. Ang boses ay matatag at puno ng isang bagong determination. Lalaban ako para sa akin at para sa kanya. Mula sa kinauupuan niya sa driver's seat, pinapanood ni Mateo si Leah habang naglalakad ito pabalik sa sasakyan. May iba sa kanya. Hindi na ito ang babaeng nanginginig sa takot na nakita niya sa kusina ng kanilang bahay ilang araw na ang nakalipas. Ang kanyang mga balikat ay tuwid na. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang apoy na nakita niya sa mga mata nito kahapon sa loob ng lumang bahay ay hindi pa rin namamatay. Sa katunayan, tila mas lalo pa itong nag-aalab. Para kay Mateo, na sanay sa lohika at mga numero, ang pagbabagong ito kay Leah ay isang bagay na hindi niya kayang sukatin o kalkulahin. Hinahangaan niya ito at sa isang sulok ng kanyang puso na hindi niya gustong aminin, kinakabahan siya para dito. Dahil alam niyang ang apoy ay nakakaakit ng panganib. Pagdating nila sa lumang bahay, nagpatuloy sila sa paghahanap ng iba pang mga gamit na maaaring makatulong. Habang si Leah ay maingat na inililigpit ang mga diary ng kanyang ina sa isang kahon, si Mateo naman ay sinusuri ang mga lumang kabinet. Bigla, isang malakas na tunog ng humaharurot na motor ang bumasag sa katahimikan ng probinsya. 2 motorsiklo ang huminto sa tapat ng bakuran. Ang mga sakay nito, 2 lalaking malalaki ang katawan, nakasuot ng itim at may mga mukhang hindi pala kaibigan, ay bumaba at dire-diretsong pumasok sa bakuran na tila pag-aari nila ang lugar. Agad na naramdaman ni Mateo ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na yon, ang babala ni Attorney Isay. Sino sa inyo si Leah? Tanong ng isa. Ang boses ay magaspang at walang galang. Bago pa man makasagot si Mateo, humakbang si Leah paharap. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ako si Leah, anong kailangan nyo? Ngumisi ang lalaki. Pinapasabi lang ni Sir Rico, miss na miss ka na daw niya. At sana daw, itigil mo na ang kahibangan mo at bumalik ka na sa kanya para walang masaktan. Ang huling mga salita ay binitawan na may diin. Isang malinaw na pagbabanta. Wala na kaming dapat pag-usapan pa. Matigas na sagot ni Leah. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Tumawa ang pangalawang lalaki. Pamamahay mo? Sa pagkakaalam namin, malapit na itong mapunta kay Sir Rico. Isang pirma mo lang naman ang kulang, di ba? Humakbang ito palapit kay Leah. Baka gusto mong pabilisin natin ang proseso. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng lohika sa isip ni Mateo. Ang tanging nakita niya ay isang panganib na papalapit sa babaeng gusto niyang protektahan. Ang kanyang katawan ay kumilos bago pa man mag-isip ang kanyang utak. Mabilis siyang humarang sa pagitan ni Leah at ng lalaki. Huwag mo siyang lalapitan, sabi ni Mateo at nagulat siya sa sarili niyang boses. Mayroon itong bigat at tapang na hindi niya alam na taglay niya. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Tila hindi makapaniwala. At sino ka naman? Boyfriend? Tagapagtanggol? Isang tulak. Malakas ang pagkakatulak sa kanya. Nawalan siya ng balanse at tumama ang kanyang likod at braso sa isang lumang estante ng libro.
Isang matalas na kirot ang gumuhihit sa kanyang tagiliran. "Mateo!" Narinig niyang sigaw ni Leah, puno ng pag-aalala. Hindi ininda ni Mateo ang sakit. Mabilis siyang tumayo muli, handang sumalo ng isa pang suntok o tulak. Ngunit hindi na yon nangyari. Mula sa kung saan, sumulpot si Hector. Hindi nila namalayan ang pagdating nito. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang muka ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. "May problema ba dito?" tanong ni Hector. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad na hindi maipaliwanag. Nang makita ng dalawang lalaki si Hector, ang dati nilang kayabangan ay tila biglang naglaho. Mayroong aura si Hector, isang aura ng taong galing sa kalsada. Isang taong hindi dapat banggain. Nagkatinginan sila at sa isang senyas, dahan-dahan silang umatras. "Babala lang to," sabi ng unang lalaki, nakatingin kay Leah. "Sa susunod, hindi na kami magiging ganito kabait." Pagkatapos noon, mabilis silang sumakay sa kanilang mga motor at humarurot palayo. Nang mawala na sila, doon lang naramdaman ni Mateo ang hapdi sa kanyang braso. May malaking gasgas doon at unti-unti itong dinudugo. "Diyos ko, Mateo, may sugat ka!" Nag-aalalang sabi ni Leah. Mabilis siyang kumuha ng isang malinis na basahan at panyo mula sa kanyang bag. "Okay lang ako. Gasgas lang to," sabi niya, kahit na kumikirot ito. Hindi siya pinakinggan ni Leah. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang mga daliri ay nanginginig habang marahan niyang dinidiinan ang panyo sa kanyang sugat. Ang pag-aalala sa mga mata nito ay totoo. Habang ginagamot siya ni Leah, napatingin si Mateo sa mukha nito. Sa lapit nilang yon, nakita niya ang bawat detalye, ang pilik mata nito, ang maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na bago. Hindi na lang ito ang babaeng kailangan ng proteksyon. Isa na itong babaeng marunong ding mag-alala at mag-aruga para sa iba. At sa mga sandaling iyon, habang ang mga daliri ni Leah ay maingat na nag-aalaga sa kanyang sugat, naramdaman ni Mateo na ang sakit ay sulit. Sulit na sulit. Ang insidente sa probinsya ay nagsilbing hudyat. Malinaw na sa kanila na hindi na nagbibiro si Rico. Handa itong gumamit ng dahas para makuha ang gusto niya. "Kailangan nating mapabilis ang lahat," sabi ni Attorney Isay sa kanilang pagpupulong. Ang testimonya ng ibang biktima niya ang magpapalakas sa kaso natin. Habang wala pa yon, puro salita lang natin laban sa salita niya. Dito na pumasok ang mga lumang koneksyon ni Hector. Kahit tinalikuran na niya ang dati niyang buhay sa grupo motorista, ang respeto at utang na loob ng mga dati niyang kasama ay nanatili. Isang tawag lang at ang impormasyon ay nagsimulang dumaloy. Isang gabi, habang naghahapunan sila, tumunog ang cellphone ni Rene Hector. Lumayo ito para sagutin ang tawag. Pagbalik niya, may dala siyang balita. "Nahanap na nila," sabi ni Hector. Nakatingin kay Leah. "May isang babae, Angelica Reyes, isa sa mga naging girlfriend ni Rico bago ka. Pareho kayo ng kwento, handang magsalita, pero takot." Isang sinag ng pag-asa. Sa wakas, isang patunay na hindi siya nag-iisa, hindi siya nababaliw. "Kailangan natin siyang makausap," sabi ni Leah. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Bukas na bukas," sabi ni Hector. "Ako na ang bahala." Ang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, nakatulog si Leah nang may kaunting kapayapaan. May pag-asa na, malapit na. Ngunit hindi nila alam, habang mahimbing silang natutulog, si Rico Montenegro ay gumagawa na ng sarili niyang hakbang. Hindi na siya naglalaro ng paawa. Tapos na ang drama. Ngayon, gagamitin na niya ang kanyang pinakamalakas na sandata, pera at kapangyarihan. Kinabukasan, habang naghahanda sila ni Hector na umalis para kausapin si Angelica, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Hindi ito ordinaryong katok.
Tila babasagin na nito ang pinto. Nagkatinginan sila ni Leah at Hector. Dahan-dahang binuksan ni Hector ang pinto. 2 pulis na nakauniporme ang nakatayo sa labas. May dalang isang papel. "Hector Villacruz?" tanong ng isang pulis. "Ako nga," sagot ni Hector. Ang muka ay kalmado pa rin. "Inaaresto ka namin," sabi ng pulis habang ipinapakita ang warrant of arrest. "May reklamo ng physical assault at attempted murder laban sa'yo. Ang nagrereklamo, Mr. Rico Montenegro." Gumuho ang mundo ni Leah. "Ano? Hindi totoo yan," sigaw niya. "Kasama ko siya buong panahon. Isa itong frame-up." "Miss, sa presinto na po kayo magpaliwanag," sabi ng pulis. Isang itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Mula sa bintana sa backseat, nakita ni Leah ang isang pamilyar na mukha. Si Rico. Ang isang braso nito ay nakasabit sa isang sling. May mga binda. Tumingin ito sa kanya at sa likod ng pekeng lungkot sa mga mata nito, mayroong isang malamig na ngiti ng tagumpay. Gawa-gawa niya lang ang lahat ng ito. Sigaw ulit ni Leah. Pilit na lumalapit, pero pinigilan siya ni Mateo. Pinoposasan na ng mga pulis si Hector. Bago siya isakay sa police car, humarap siya kay Leah. Ang dati niyang kalmadong muka ay nagpakita ng kaunting pag-aalala. "Huwag kang bibitaw, Leah," sigaw niya. "Laban lang." Iyon ang huling mga salita na narinig ni Leah bago isinara ang pinto ng sasakyan ng pulis. Naiwan siyang nakatayo sa labas ng bahay kasama si Mateo. Tulala. Ang sinag ng pag-asa na naramdaman niya kagabi ay biglang namatay. Nilamon ng isang napakalaking anino, ang kanyang protektor, ang kanyang tanging kakampi. Ang taong nangako na lalaban kasama niya ay kinuha mula sa kanya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang pakiramdam ng pagiging ganap na mag-isa ay bumalik. Mas matindi, mas nakakatakot. Tumingin siya sa direksyon kung saan umalis ang sasakyan ni Rico. Naintindihan na niya. Ito ang plano ni Rico mulat sa pool. Alisin ang lahat ng taong sumusuporta sa kanya. Iwanan siyang mag-isa, walang kalaban-laban hanggang sa wala na siyang pagpipilian kundi ang sumuko at bumalik sa kulungan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. "Tita Elena." Sa pagkakataong ito, hindi niya ito sinagot. Wala na siyang lakas, wala nang sasabihin. Ibinaba niya ang cellphone. Napatingin siya sa kawalan. Ang lahat ay nawala. Ang lahat ng pinaghirapan nila ay nasira sa isang iglap. Talo na ba siya? Darayi. Ang mga sumunod na oras ay tila isang mahabang bangungot para kay Leah. Nakaupo lang siya sa sofa, nakatingin sa isang puntong hindi niya matukoy. Ang bahay ay biglang naging napakatahimik. Masyadong tahimik. Wala na ang boses ni Hector na nagbibiro habang nagluluto. Wala na ang pakiramdam ng seguridad na dala ng presensya nito. Si Mateo ay pabalik-balik. Kausap sa telepono si Attorney Isay. Sinusubukang alamin kung ano ang pwedeng gawin. Ngunit ang bawat sagot ay tila isang pader na hindi nila kayang gibain. Malakas ang ebidensya ni Rico, mga medical record, mga pekeng saksi. Ang pera ay nakakabili ng sarili nitong bersyon ng katotohanan. Kailangan natin ng malaking piyansa at kahit na ganon, hindi garantisadong papayagan agad. Narinig niyang sabi ni Mateo sa telepono. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Napasandal si Leah sa sofa. Talo na. Ito na ang katapusan. Siguro, dapat na lang siyang sumuko. Tawagan si Rico. Sabihing babalik na siya. Iyon naman ang gusto nito, di ba? Para matapos na ang lahat ng ito. Para makalaya na si Hector. Para hindi na madamay pa si Mateo. Ang pag-iisip na yon ay nagbigay sa kanya ng matinding pagod. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi pagod na rin sa kaluluwa. Napapikit siya. At sa dilim ng kanyang isipan, isang imahe ang lumitaw. Ang imahe ng kanyang ina, nakaupo sa isang madilim na kwarto, nagsusulat sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ang mga salita nito,
ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Aalis ako. Itatakas ko ang anak ko. Magsisimula kami muli, kahit gaano kahirap. Para sa kanya, magiging matapang ako. Para sa kanya, idinilat ni Leah ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa kahon kung saan nakalagay ang mga diary. Ang kwento ng kanyang ina ay hindi kwento ng pagsuko. Ang pagtakas nito ay hindi isang kahinaan, kundi isang akto ng sukdulang katapangan. Ipinaglaban siya nito bago pa man siya isilang. At ano ang ginagawa niya ngayon? Sumusuko? Hindi. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi pa tapos ang laban. Inaresto nila si Hector para ihiwalay siya, para gawin siyang mahina. Hindi niya ibibigay sa kanila ang gusto nila. Tumayo siya. Nagulat si Mateo sa bigla niyang pagtayo. May kailangan akong puntahan, sabi ni Leah. Ang boses ay kalmado na. Wala nang bakas ng panginginig. Saan ka pupunta? Leah, delikado, sabi ni Mateo, puno ng pag-aalala. Pupuntahan ko si Tita Elena, sagot niya. Pero hindi para sumuko. Oras na para malaman niya ang buong katotohanan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Leah. Kinuha niya ang isa sa mga diary ng kanyang ina. Ang pinakamatindi ang mga nakasulat at inilagay ito sa kanyang bag. Samantala, matapos ihatid si Leah, hindi mapakali si Mateo. Habang si Leah ay nakikipaglaban sa emosyonal na giyera, alam niyang kailangan din nilang lumaban sa paraang alam niya. Sa pamamagitan ng datos at teknolohiya, bumalik siya sa eksaktong lugar kung saan sinabi ni Rico na inambush siya ni Hector. Isang eskinita sa likod ng isang restaurant. Kinuha niya ang kanyang laptop. Bilang isang engineer, alam niya na sa modernong panahon, walang krimen na hindi nag-iiwan ng digital na bakas. Sinimulan niyang iskan ang lugar para sa mga Wi-Fi signals. Hinanap niya ang mga posibleng CCTV camera, hindi lang sa mga establishmento, kundi pati na rin sa mga bahay. Mayaman si Rico, pero hindi nito kayang kontrolin ang lahat. Pagkatapos ng halos 1 oras na paghahanap at pag-hack sa mga public-facing security feeds, gamit ang mga natutunan niya sa kolehiyo, nakita niya ito. Isang maliit na CCTV camera mula sa isang katabing convenience store. Ang anggulo ay hindi perpekto, pero sapat na. Pinanood niya ang recording mula sa eksaktong oras ng sinasabing krimen. Nandoon nga ang sasakyan ni Rico. Bumaba ito, mag-isa. Maingat itong lumingon sa paligid. At nang makita niyang walang tao, kumuha ito ng isang matigas na bagay mula sa kanyang kotse. Isang tubo. At buong lakas na ipinalo ito sa sarili niyang braso. Napanganga si Mateo. Ang lahat ay nakuhanan ng video. Ang pagsisinungaling, ang pananakit sa sariling katawan, ang buong plano. Mabilis niyang tinawagan si Atty. Isay, ngunit bago pa niya sabihin ang kanyang nalaman, tinawagan niya si Leah. Sumagot ito. Ang boses ay mahina. Leah, nasaan ka? Nandito, sa labas ng bahay ni Tita, sagot niya. Huwag ka munang pumasok, sabi ni Mateo. Ang boses ay nanginginig sa pananabik. Bakit? Leah, may nakita ako, sabi niya. Isang malaking nangiti ang nabubuo sa kanyang labi. Isang malaking kasinungalingan. Nakatayo si Leah sa labas ng gate ng bahay ng kanyang Tita Elena. Hawak ang cellphone. Ang mga salita ni Mateo ay tila isang malakas na hangin na muling nagpaalab sa apoy sa kanyang puso. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ngunit ang pananabik sa boses ni Mateo ay sapat na para bigyan siya ng panibagong lakas. Papasok na ako, sabi niya kay Mateo sa telepono. Gagawin ko ang dapat kong gawin. Mag-iingat ka, Leah. Papunta na ako dyan, sagot ni Mateo. Huminga ng malalim si Leah at pinindot ang doorbell. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Ang kanyang Tita Elena ay nagulat na makita siya. Ang mga mata nito ay namumugto at baka sa mukha nito ang ilang araw na pag-aalala at pag-iyak.
Lia, anak, sabi nito. Akmang yayakapin siya, ngunit umatras si Lia. Kailangan po nating mag-usap, tita, sabi ni Lia. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Sa loob ng sala, sa parehong sofa, kung saan sila madalas manood ng TV noon, umupo sila. Ngunit ngayon, may isang malaking pader sa pagitan nila. Nasaan ka ba galing? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Kay Rico? Simula ng kanyang tita. Hindi sumagot si Lia. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bag ang diary ng kanyang ina at inilapag ito sa center table. Hindi po ito tungkol kay Rico, tita. Hindi lang, sabi ni Lia. Ito po ay tungkol kay mama. Nagtatakang tiningnan ng kanyang tita ang lumang notebook. Basahin niyo po, pakiusap ni Lia. Basahin niyo po ang kwento ng kapatid niyo. Ang kwentong hindi niya kailanman na ibahagi sa inyo. Nag-aalangan man, kinuha ni Tita Elena ang diary. Sinimulan niyang basahin. Sa una, nakakunot ang noo niya. Pero habang lumilipas ang mga pahina, nakita ni Lia ang pagbabago sa mukha nito. Ang pagtataka ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng sakit, at sa huli, ng mga luhang hindi na nito napigilan. Habang nagbabasa ang kanyang tita, si Attorney Isay naman ay nasa presinto, kasama ang ebidensyang ipinadala ni Mateo. Ipinakita niya sa hepe ng pulisya ang video. Ang reaksyon ng hepe ay hindi mabibili. Mula sa pagiging kampante, ang mukha nito ay namutla. Isang malinaw na kaso ng perjury at self-harm para mag-frame ng ibang tao. I-release niyo si Mr. Villacruz. Ngayon din, utos ni attorney. Isay, ang boses ay matigas na parang bakal. Kung hindi, itong video na ito, kasama ang buong kwento ng police corruption at pag-frame up sa isang inosenteng tao, ay mapupunta sa lahat ng media outlet sa bansa, bago pa man sumikat ang araw. Walang nagawa ang hepe. Bumalik tayo sa sala. Tapos nang magbasa si Tita Elena, binitiwan niya ang diary na tila napapaso siya. Napahagulhol ito. Patawarin mo ako, anak, sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Nabulag ako sa pera niya, sa mga pangako niya. Pinaniwalaan ko siya kaysa sa sarili kong pamangkin. Ang ate ko, tiniis niya ang lahat ng yon at muntik ka na ring. Sa wakas, gumuho na ang pader sa pagitan nila. Niyakap ni Lia ang kanyang tiyahin. Sa mga sandaling iyon, pareho silang biktima. Pareho silang nilinlang. May paraan po para makabawi kayo, tita, bulong ni Lia. May isang tao na kailangan nating makausap. Gamit ang telepono at sa tulong na rin ng ilang impormasyong nakuha ni Hector noon, tinawagan ni Tita Elena si Angelica Reyes, ang dating nobya ni Rico. Dahil si Tita Elena na ang tumawag, isang taong kilala niya at pinagkakatiwalaan noon, pumayag si Angelica na makipagkita. Sa isang tahimik na coffee shop, sa unang pagkakataon, nagkaharap si Lia at Angelica. Ang kwento ni Angelica ay isang malagim na echo ng kwento ni Lia at ng kanyang ina. Ang pagkontrol, ang mga sigaw, ang mga paninira. Takot ako sa kanya, amin ni Angelica. Ang mga mata ay puno ng luha. Sinira niya ang self-confidence ko. Sinabi niya sa akin na walang ibang lalaking magmamahal sa akin, na baliw ako. Hindi ka baliw, Angelica, sabi ni Lia, hinawakan ng kamay nito. At hindi ka nag-iisa. Sa pag-uusap na yon, sa pagitan ng dalawang babaeng sinaktan ng parehong lalaki, isang desisyon ang nabuo. Ang takot ni Angelica ay napalitan ng tapang dahil nakita niya ang lakas sa mga mata ni Lia. Sasama ako sa'yo, sabi ni Angelica. Magtitestigo ako. Pag-uwi ni Lia sa bahay ni na Hector, isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Nakatayo sa may pintuan, malaya at walang posas, si Hector. Sa likod nito ay si Mateo, nakangiti. Tumakbo si Lia at niyakap si Hector ng mahigpit. Tito,
Sabi ko sa'yo, huwag kang bibitaw, sabi ni Hector. Tinatapik ang kanyang likod. Dumating si Attorney Isay makalipas ang ilang sandali. Ang kanyang muka ay seryoso, pero may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Nasa atin na ang lahat, sabi niya. Ang video, ang testimonya ni Angelica, ang mga diary ng nanay mo. Wala nang kawala si Rico. Tinawagan niya ang abogado ni Rico. I have a proposal. Mag-usap tayo bukas sa opisina ko. Isama mo ang kliyente mo. It's time to end this. Ang huling laban ay nakatakda na. Ang conference room sa opisina ni Attorney Isay ay maliit, ngunit ang tensyon sa loob ay sapat na para punuin ang isang buong arena. Sa isang panig ng mesa, nakaupo si Leah. Sa tabi niya ay si Hector at Mateo. Sa kabilang panig si Rico at ang kanyang mukhang mamahaling abogado. Pumasok si Rico na mayabang pa rin. Ang braso niyang nasaktan ay wala ng sling. Ngumiti pa ito kay Leah, isang ngiting nakakainsulto. Tila para sa kanya, isa lang itong simpleng negosasyon. Good morning, bati ng abogado ni Rico. My client is willing to offer a generous settlement para matapos na ang gulong ito. Let's not waste everyone's time. Ngumiti lang si Attorney Isay. Hindi kami nandito para sa settlement. Inilapag niya ang isang tablet sa gitna ng mesa at pinindot ang play. Ang video. Ang buong conference room ay napuno ng katahimikan habang pinapanood nila ang ginawa ni Rico sa eskinita. Ang paghampas niya sa sarili niyang braso. Ang pagsigaw niya sa sakit na siya mismo ang may gawa. Ang mukha ni Rico ay dahan-dahang namutla. Ang kayabangan niya ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Napatingin siya sa kanyang abogado na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may hindi makapaniwalang ekspresyon. That video could have been edited, sabi ng abogado ni Rico, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating kumpiyansa. Talaga? Tanong ni Attorney Isay. Okay, mayroon pa akong isa. Nagbigay siya ng senyas. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok si Angelica Reyes. Kung namutla si Rico kanina, ngayon ay tila nawalan na ng lahat ng kulay ang kanyang mukha. Tila nakakita siya ng multo. Angelica? Bulong niya. Umupo si Angelica sa tabi ni Leah. Ang mga kamay ay magkahawak. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Rico. Kilala mo ako, Rico. Nagsimula si Angelica. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Kilala mo ako bilang ang babaeng sinabihan mong walang kwenta. Ang babaeng tinakot mo na sisirain mo ang buhay kapag iniwan ka niya. Ang babaeng pinaniwala mong baliw ka. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ako baliw at hindi ako natatakot sa'yo. Hindi na. Ikinuwento ni Angelica ang lahat. Ang mga salita, ang mga kontrol, ang mga banta. Ang bawat detalye ay isang martilyo na unti-unting dumudurog sa natitirang depensa ni Rico. At sa tingin mo may maniniwala sa'yo? Desperadong sabi ni Rico, tumatawa ng pilit. Isa ka lang ex-girlfriend na bitter. Hindi lang siya ang ex-girlfriend mo na handang magsalita. Sabi ni Attorney Isay habang ipinapakita ang isang folder na puno ng mga pangalan at testimonya na sinimulan na nilang kolektahin. At hindi lang yon, sabi ni Leah. Sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Inilapag niya sa mesa ang diary ng kanyang ina. Ito ang kwento ng nanay ko, Rico, sabi niya. Isang kwentong katulad ng sa amin ni Angelica. Tila may pattern ka, hindi ba? Ang manakit ng mga babae. Doon na sumabog si Rico. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang natira ay isang halimaw na nasukol. Kasalanan niyo ang lahat. Sigaw niya, itinuturo si Leah at Angelica. Mga manggagamit. Ang gusto niyo lang ay pera ko. Kung hindi ka lang sana tumakas, Leah. Sana ayos na ang lahat. Sana nabayaran ko na ang mga utang ko. Sinira mo ang buhay ko. Sa kanyang pagsigaw, inamin na niya ang lahat. Ang motibo, ang kasinungalingan.
ang tunay niyang kulay. Tapos na tayo dito, sabi ni Attorney Isay tumatayo. May dalawa kang pagpipilian, Rico. Pwedeng pumirma ka sa isang kasulatan kung saan isusuko mo ang lahat ng claim sa lupa ni Leah at sasailalim ka sa anger management at psychological counseling. O pwede naming ituloy ang lahat ng kaso, perjury, grave threats, physical assault at estafa. At ipapadala ko ang video na yan sa mga taong pinagkakautangan mo. Sigurado akong matutuwa silang malaman kung paano mo sila niloloko. Nalaglag ang panga ni Rico. Ang pagbanggit sa mga pinagkakautangan niya ang huling pako sa kanyang kabaong. Nanginginig, kinuha ng abogado niya ang ballpen at inabot ito sa kanya. Walang nagsalita habang nanginginig niyang pinipirmahan ang kasulatan. Ang bawat letra ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Pagkatapos niyang pumirma, tumayo siya. Tumingin siya kay Leah. Ang mga mata ay puno ng sukdulan na galit. Walang pagsisisi. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Pero walang bigat ang kanyang mga salita. Isa na lang siyang asong tumatahol na wala ng pangil. Habang inaakay siya ng kanyang abogado, palabas ng kwarto, napatingin si Leah sa labas ng bintana. Ang araw ay sumisikat ng mataas. Hindi siya nakaramdam ng paghihiganti o ng matinding saya. Ang naramdaman niya ay kapayapaan, isang malalim, tahimik at matamis na kapayapaan. Sa wakas, malaya na siya. Lumipas ang 3 buwan. Ang lumang bahay sa probinsya ay hindi na luma. Ang natuklap na pintura ay napalitan na ng kulay cream at puti. Ang hardin na dating puno ng damo ay ngayon ay may mga bagong tanim na rosas at sampagwita. Ang amoy ng alikabok ay napalitan na ng amoy ng bagong barnis na kahoy at sariwang bulaklak. Sa loob ng bahay, abala ang 3 tao. Si Hector, na nakasuot ng sando, ay abala sa pag-aayos ng isang tumutulong gripo. Si Mateo naman, na may mga mantsa ng pintura sa pisngi, ay naglalagay ng huling coat ng pintura sa isang pader. At si Leah, nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang isang maliit na paso ng halaman. Ngumiti siya. Ito na ang tahanan. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang kislap ng kumpiyansa at kapayapaan. Ang kaso laban kay Rico ay natapos na. Bukod sa pagsasauli ng lahat ng karapatan sa lupa, naharap din ito sa iba pang mga kaso mula sa mga taong niloko niya. Ang balita ay kumalat at ang kanyang perpektong mundo ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Hindi na muli narinig ni Leah ang tungkol sa kanya at wala na siyang pakialam. Merienda! Sigaw ni Leah mula sa kusina. Umupo silang 3 sa bagong gawang dining table na gawa ni Mateo. Naglabas si Leah ng mainit na pandesal at kape. Sa kanilang pagsasalo, ang tawanan at kwentuhan ay simple at natural. Walang pilit. Biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan sila. Nang buksan ni Leah ang pinto, nakita niya ang kanyang tita Elena. May dala itong isang malaking bayong na puno ng mga prutas at paborito niyang kakanin. Tita, sabi ni Leah, isang totoong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Para sa inyo, sabi ng kanyang tita, ang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit meron na ring pagtanggap. Pasensya na sa abala. Hindi po kayo abala, tita. Pasok po kayo. Yaya ni Leah. Nagkaroon sila ng isang tahimik na pag-uusap sa beranda. Humingi muli ng tawad si Tita Elena at sa pagkakataong ito, niyakap siya ni Leah. Tapos na po yon, tita, sabi ni Leah. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Pamilya pa rin tayo. Ang salitang pamilya ay may bago ng kahulugan para kay Leah. Hindi na ito isang bagay na hinahanap niya sa ibang tao. Isa na itong bagay na siya mismo ang bumubuo, kasama ang mga taong pinili niyang makasama. Pag-alis ng kanyang tita, naiwan sila ni Mateo sa beranda, pinapanood ang paglubog ng araw.
Ang kulay kahel na langit ay tila isang pangako ng isang mas magandang bukas. Masaya ka ba dito? Tanong ni Mateo. Tumingin si Leah sa kanya. Sa loob ng 3 buwan, si Mateo ang naging kanyang sandalan. Ang kanyang tahimik na lakas. Hindi niya ito minadali. Hindi niya ito pinilit. Hinayaan lang niya itong maging isang kaibigan, isang tagapakinig, isang kasama sa pagbuo muli ng kanyang mundo. Sobra, sagot ni Leah. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko, nakauwi na ako. Lumapit si Mateo sa kanya. May kinuha ito mula sa paso ng halaman sa tabi nila. Isang maliit na puting bulaklak ng sampagita. Maingat niyang isiniksik ito sa likod ng tenga ni Leah. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang binitawan, ngunit sa mga sandaling iyon, ang lahat ay naintindihan. Ito ay isang pag-ibig na hindi nananakal, isang pag-ibig na hindi nagmamay-ari, isang pag-ibig na nagpapalaya at nagpapagaling. Lumabas si Hector mula sa loob ng bahay, may dalang 3 malamig na bote ng soft drinks. Umupo ito sa tabi nila. Maganda ang paglubog ng araw, ano? Sabi ni Hector. Napangiti si Leah. Tumingin siya sa 2 lalaki sa tabi niya. Ang isa, ang lalaking nagligtas sa kanya at naging tatay na hindi niya kailanman nakilala. Ang isa, ang lalaking matiyagang tumulong sa kanya na pulutin ang bawat basag na piraso ng kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. Nalaman niya na ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa mga taong pinipiling manatili sa tabi mo kapag ang buong mundo ay tumatalikod. At ang tunay na pag-ibig, hindi ito isang magarbong kasal o isang perpektong lalaki. Ito ay isang tahimik na paglubog ng araw sa isang simpleng beranda kasama ang mga taong nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Malaya na siya at sa wakas, handa na siyang magsimula muli.